Ipinagdarasal ng mga nakatrabaho ni Dolphy sa showbiz industry ang pagbuti ng kanyang lagay. Ayon sa writer-director na si Cesar Cosme, di raw matatawaran ang galing ni Dolphy sa comedy. Si Agot Isidro naman, hanga raw sa pagiging mabait at mapagbigay ng aktor. Ang Starbite sa ni Aubrey Carampel. Minsan nang nakasama ni Agot Isidro sa pelikulang The Best in the West Part 2 noong 1996, ang comedy king na si Dolphy. At sa madalas nilang naging pag-uusap ni Pidol, wala nga raw siyang masasabi kundi puro paghanga. Kaya naman nalungkot si Agot nang malamang nasa kritikal na kondisyon ang comedy king. Mabait siyang tao, sobra. He's a gentle, generous person and talagang a true artist. Nalulungkot ako hanggang ngayon, pero just praying even for his family. Actually, more so for his family. Ilang linggo lang daw ang nakakalipas nang huli niyang makausap ang partner ni Dolphy na si Jaja. Ayos naman si Shasha. She's strong. Isa rin ang writer at director na si Cesar Cosme sa mga nakatrabaho ng Comedy King. Kwento ni Direk Cesar, nabuo ang pangalang pinasikat ni Dolphy na Kevin Cosme sa biruan. Kevin Cosme raw kasi ang tawag niya sa kanyang sarili noon base sa Hollywood actor na si Kevin Costner. Hiniram ito ng writers ng Home Along the Riles para ipangalan sa character ni Dolphy. Yung mga writers ng Home Along, ng mga kaibigan ko, sabi na, hiramin namin yung pangalan na pinakwela mo. So alam ni Mang Dolphy, pag pumupunta ako ng studio niya, dumadalaw ako. Ito yung original, sabi niya. Naging writer din ng ilang episodes ng sikat na sitcom ng John and Marcia si Direk Cesar. Hindi raw talaga matatawaran ang angking galing ni Dolphy pagdating sa comedy. As a comedian, genius yun. Sa tingin ko nga, yung pagka-genius din ni Mang Ading Fernando sa pagsusulat, parang tomerno lang at mas gumaling si Mang Ading dahil katrabaho niya. Isa ring genius na si Mang Dolphy. Bawa ko sa kanya, hindi lang sa comedy, sa bait. Sobrang bait ni Mang Dolphy. Aubrey Carampel, GMA News.